Staying Away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash, tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride ACS. Na mag-sex outside of marriage. Pero kailangan mong pumiwalay kasi wala kang future dyan sa BF mo na yan. Okay? So wag natin husgahan si Miss Buntis. Talagang mahihirapan siya. Hindi katangahan yon. Okay? Kung hindi, yun ang consequence. Yan, ang resulta na nakikipag-sex sa hindi mo asawa. Diba? Okay. No, kaya gagamitin mo yan ng tinatawag na political will. Maghihirap ka, pero makakaya mo. Alright? O, pangalawa, sabi niya kasi daw, mahal na mahal niya yung boyfriend niya. Again, wag natin siyang husgahan. Kasi sasabihin mo, napakatanga mo naman eh. Ginugulpi ka na. Tinatawa ka pa ng masama, mahal mo pa rin. Okay, ang sabi ko sa kanya, eto, sinagot niya ako, sabi ko, hindi mo siya mahal. Akala mo mahal mo. Ang nafe-feel mo ay takot. You are afraid to be alone, na mag-isa, especially na may dinadala ka pa sa sinapupunan mo. Tapos wala ka pang mayayakap, wala ka pang pagsabihan na, pero siya anong sama niya? Yung takot to be alone, yun. Sabi niya, opo, tama po kayo. Kasi sinagot ko na to, umano lang siya, sumagot. Opo, takot po akong mag-isa. Ayun. So yung takot niya, ang interpretasyon niya, mahal. Hindi pareho yun. No, makakaya mo yan mag-isa, kesa naman isipin mo for the rest of your life, nakatali ka sa kanyang klaseng lalaki. Iiwanan at iiwanan ka rin yan, iha. So umpisahan mo ng, matutong mag-isa. So, ito ang solusyon. Kung ang solusyon nun, dun sa una na mahirap paniwalay, huwag ka na ulit makipag-sex sa lalaki na hindi mo naman asawa. Alright? Kasi mahirap ka ulit. Yung pangalawa, itong sa takot, ang kailangan mo talaga is inner happiness. Yung bang kaligayahan mo, huwag mong hanapin sa ibang tao. I-develop mo yung sarili mo na matatagad yung kaligayahan mo na kukuha mo doon sa yung bang you can live, okay, and be happy by yourself. Sa akin ito, matindi to bakit hindi mo kuhanin ang happiness mo by a personal relationship with God? Kasi ang Diyos ang lumikha sa atin. Okay? May sinasabi si Blaise Pascal. Si Blaise Pascal ay isang scientist, isang mathematician, isang napaka-intelihenteng tao. Ang sabi niya ito, yung tayo daw ay nangnilikha ng Diyos, meron daw isang parte ng buhay natin na God-shaped vacuum. Ang sabihin, walang tao, walang bagay, at walang anuman ang makakapag-fulfill at makakapag-fill up kung hindi ang Diyos sa buhay natin. Okay, nakakapuno. Ayun, nakakapuno. Kaya miski na, for the sake of argument, napakabait ng asawa ninyo. Napakaganda ng buhay niyo. Halos lahat na lang meron kayo. Hindi pa rin kayo makontento ng husto. Hindi ho ba? You ask the most successful, the richest, lahat ng tao, akala mo meron na siya at ano pa hinahanap niya. Hindi mapupunuan yun eh. Kasi ang Diyos lamang ang pwedeng pumuno noon. Okay? Ang asawa ko napakabait. Hindi siya perfecto, ang mga anak ko, mahal ako, pero merong parte na hindi kailanman nila pwedeng punan. Only God can do that. Bakit hindi ganon, Miss Buntis? Lumapit ka sa Diyos, magkaroon ka ng intimate, okay, malalim na relasyon sa Kanya para hindi ka naaasa pa kung sino man lalaki niya na makakapagpaligaya sa iyo. Yun ang aking suggestion doon. At yung pangatlong issue, una,
I-explain ko na bakit nahihirapan kang humiwalay. Pangalawa, hindi mo siya mahal. Takot ka lang mag-isa. Oh. Pangatlo, sabi mo, makakalimutan ko din po ba siya? Alam mo, ang issue dito ay hindi mo siya dapat kalimutan. Hindi yun eh. Kasi pag nakalimutan mo siya at ang ginawa niya sa iyo at ang lahat ng sakit ng loob na hinaharap mo ngayon, never kang matuto ng leksyon. Kaya dapat hindi kinakalimutan ang mga masasakit na nangyayari sa buhay natin, ang mga failure. Again, alam ko, ito ulit na naman ako. Yung mga hindi natin ginawa ng maayos, yung mga failures natin. Hindi kinakalimutan yun. So ang sigurong gusto mo ay mag-move on ka at maging maligaya ka. Hindi pareho yun ang kalimutan. Okay? Pag kinalimutan mo yun nangyari sa'yo, ulitin mo yan. Ang ibig sabihin sa English yan is, if we do not learn our lesson, we are bound to repeat it. Kaya yung mga tao pa, ulit na lang ang kanilang pagkakasala, kasi hindi natututo. Bakit kinakalimutan? So the issue, is at kalimutan. Dapat matandaan mo para matuto ka, para mapukpok yung ulo mo. Ang issue dito ay, pag naalala mo ba siya, okay, hindi ka na ba malungkot at nasasaktan? Yun ang sigurong gusto mo. So, lilipas din yan. So, hindi ko sinasabi makakalimutan mo kasi ayaw kong kalimutan mo. Dapat, harapin mo. Pangalawa, okay, pagpaharap mo, hindi ka na masasaktan. Okay, maligaya ka na kasi natuto ka na, gumanda na ang buhay mo. Ayos ba? Okay? So, everybody listening to me, pag sinabi mo, makakalimutan ko ba yung sakit na to? Okay? Ang sasabihin ko sa'yo, sana, wag mo makalimutan para matuto ka. Pero, kung mawawala ang sakit at magiging maligaya ka, yun, ang sagot ko ay, oo. Okay? Oo. Kasi, yung nagdaan sa atin na masasakit, pag natutunan mo na ang mga leksyon na yan at natuto kang tumayo at natuto kang gumawa ng maayos at sumunod sa tama, magiging maganda ang buhay mo. May pag-asa. Yun ang sinasabi ko na life is beautiful. Okay? Miss Buntis, o sige, 1:20 in the afternoon. Magbe-break muna tayo, ha? Wag ko kayong aalis dyan. Maski na si Miss Malu ay hinihingal at galing sa ospital, babalik ko si Miss Malu, ang inyong life coach ng bayan after this break. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor. Dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo to. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. If you want to keep up with Ballet Manila's schedule of activities or know more about your favorite dancers on and off stage, check out the Ballet Manila website at www.balletmanila.com.ph. You can also follow us on Facebook and on Twitter at Ballet Manila for up-to-date news on shows and events. For the latest on prima ballerina Lisa Makuha Elizalde, check out her website at www.lisamakuha.com. Visit her official Facebook page or follow her on Twitter at Lisa Makuha. Isang pagkilala sa mga naglilingkod sa pagbabalita.
Cesar Chavez, KBP Best Public Affairs Host Awardee. Makakaasa ho kayo na lalo namin pag-ibayuhin ang aming paglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, KBP. At Ali Narvaez para sa KBP Golden Dove Best Radio Documentary, Facts and Figures, Polusyon, nasaan ang solusyon? We will stay on air for a very long time dahil hindi po natin papatayin ang mikropono para po sa boses ng masang Pilipino. Maraming salamat. Tuloy ang paglilingkod sa pagbabalita sa sambayanang Pilipino. Programang hahawak sa mga isyu para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan, alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Nagbabalik po si Ms. Malu Cervantes, ang inyong life coach ng Bayan. Maraming salamat sa nag-text sa akin at sinabi magpagaling daw ako and nakikinig daw sila. Maraming po salamat for your care. At sila tanong ba, bakit ako na ospital? Ano ho yan? OB-GYN ho at kailangan lang kumuha ng sample for biopsy, no? And dinadasal ko po na negative po for anything, no? Okay? It's 1:24 in the afternoon. Doon ho sa kaka-tune in lang. Ito po ang mag-usap tayo, Miss Malu, the first professional life coaching on air program for the masses. Ang tinatalakay po natin dito ay ang mga common life problems like marriage, mga mag-asawa, mga mag-biyanan, mga sa trabaho, no, career coaching, at mga anak, at ganun po. Hindi po natin tinatalakay ang financial problems unless of course mga tips lang on budgeting, pwede ho yun. At ang mga, hindi mo ko tinatalakay yung medical problems kasi hindi ho ako doktor, at hindi ho, legal problems. Kung annulment, I can just give you this annulment, but I do not know ano yung mga legal na pamamaraan dyan. Okay? Sige. Meron akong pumasok dito. Gusto ko lang akong basahin. A blessed Sunday po, Madam Malu. Thanks po talaga. Sa kakapihit ko ng stasyon ay bumulaga po sa akin ang program ninyo na mag-usap tayo every Sunday po. Napakagaling ninyo po. Kaya, labis po ang paghanga ko sa inyo. Ako po si Mrs. Marisa Ruelos, 47 years old. O, salamat Marisa from District 1. Isabela, layo ah. Okay? At ang sabi niya, nice topic po, ma'am and sir. Naka-tune in po ngayong Sunday. This is last week. Ito June 5. Walang palya po talaga ako sa mag-usap tayo. Yes po, 26 years po na kami married ang husband ko pero still strong pa rin po. Nakakatuwa po talaga at very interesting. I love it. Oh, thank you, Miss Marisa. No? Okay. So, ang ating susunod ay yun kay Charlie. Let me see if okay. Let me read it very, very quickly, no? Good thing, Miss Malu. May I know how to command respect from the student? Paano daw siya makakakuha ng respeto? And how positively motivate them? Paano silang i-motivate them to do their chores in class? Yung siguro inuutos kung paano mapapasunod. How to make them listen during discussion. May nakikinig. And really make them do their activities faithfully. Ang estudyante niya ay high school. At English ang subject na tinuturo niya. Grade 10. Fourth year. High school to grade 10. Alright. So, ang sabi ko sa kanya, I will answer you on the program. Kasi, para din, marami kasing tumatawag din sa akin na ng mga nagte-express sa akin ng mga professors, hindi lang teachers, professors. In fact, ang sabi nila, kaya sila naka-tune in, kasi kumukuha sila ng ideas dito para ituro especially on values education, yung mga ganyan sa kanilang mga estudyante.
So, this time, medyo tips ang kailangan nila. Miski na ang tinuturo ni Chari o Pagadian is English, okay? This is true for all subjects, okay? It's true for all subjects. So, listen na. Sabi niya, tatlo naman to eh. Paano daw kukumand ng respect? Paano siya re-respetuhin ng mga estudyante niya? Paano mamomotivate na gawin ang mga inuutos niya inside the classroom? Paano mag-listen? Paano pakinggan siya? At paano gawin ang mga activities outside? Siguro homework. So, apat na bagay yun. So, dalawa lang aspeto yan, Iha. Yung isa, how to command respect. Paano bigyan ka ng respeto. At lahat ng tatlo, pwede na lang isa. How do you make them do what you want them to do? Di ba? O, sige. Now, ang estudyante mo ay 4th year. So, they are teens. Okay? They are teens, adolescents. Generally, ang mga teenagers or teens, generally, hindi lang sa classroom, pati sa bahay, pati mga magulang, medyo challenging ang mga edad na yan. Nasabi ko na last week yan, na transition stage yan, transition. They are neither children nor are they adults. Sabihin, hindi na sila bata, pero hindi naman sila mature na adults. So, alanganin in short. So, mismong sila, ang kanilang paningin sa sarili nila ay alanganin. Ayaw tinatrato ng parang bata kasi feeling nila adults na sila. Okay? Pero, hindi mo naman maaasahan na mag-isip ng mature kasi hindi pa siya adult. O, diba, pati sila nahihirapan, samba sila. So, ang tinatawag dyan, the rebellious year. Rebellious. Kasi na, ayaw nilang sumunod, pero hindi naman na kaya mamuhay mag-isa. Pero feeling nila, kaya nila, hindi naman talaga. O, mahirap yun, di ba? Nanggaling naman tayo lahat sa pagka-teenagers. Isipin mo lang, Shari, yung teenager ka ba? Pinag-aaral ka ba? Mahirap ka bang ispilengin? Di ba? Kung ikaw man ay hindi nagrebelde ng todo-todo, pero confused ka naman. Di ba? Okay. That's the first thing you have to understand. In transition, ang mga estudyante mo, hinahanap nilang ay identity nila, confused sila, kaya mahirap silang ispilingin. Alright, so, how, remember, respect is to be earned. Ano Tagalog yun? Ha? Yung respeto, hindi dinidemand na, respetuhin ninyo ako dahil teacher ninyo ako. Hindi pwede yun, Chari. Saka mga gulang, mga nanay at tatay, hindi gano'n na magulang niyo ako, dapat respetuhin niyo ako. Hindi gano'n yun. Hindi yung dinidemand kasi in-earn yun. Bahala na kayo. Mahina ang aking dictionary ngayon. Okay, galing ako sa ospital. Okay. So, ayun, pinaghihirapan yun, sabi ng lab ko. Okay. Pinaghihirapan yun para makuha ang respeto, hindi dinidemand yun ay ni-earn. Okay. So, children, teenagers, and people in general respond to kindness, care, and personal attention given. Ang ibig sabihin, sa psychology, yung tawag dyan is SR. Stimulus, response. Ang ibig sabihin ng stimulus, kung paano nyo sila tinato, yun din ang kanilang, yun ang sagot nila sa iyo at saka yun ang kanilang reaction sa inyo. Example, kung pasigaw nyo silang inutusan, ang kanilang response, padabog. Stimulus, response. Okay. Kung marahan, hindi na siyang sinabihan pero firm, alam nila na serious ka, pero alam din nila na nire-respeto nyo sila. In short, you must respect them as individuals, no? Okay? So, kung sila ay matigas ang ulo, okay, ang ano sa kanila will be tratuhin ng maayos like students, better still, kilalanin yung mga pangalan nila. Yung sabihin, students,
Napaka-impersonal naman yun. May mga pangalan yan, di ba? The sweetest name in all the world is your name. So, kunwari, Juan, okay, nakita ko ginawa mo yon. Halika nga dito, Juan. Alam mo ba, ikaw ang tingin ko sa'yo ay napaka-galing mo estudyante. Pero pag ginagawa mo yon, nasisira ang iyong kinabukasan. Mas ganon. O, tawagin mo, Maria. Call them by their name. At dapat, alam mo, 1 or 2 or 3 things about themselves personally. Kasi, pag tinawag mo sila sa pangalan nila, mahinahon at meron kang alam na isang personal na tungkol sa kanila, ang feeling nila, caring ka. Teacher, caring. Naiintindihan mo sila. Ayun. Okay? So, again, you have to emphasize, you put yourself in their shoes. Kaya ikaw, kung inaalala, if you remember, paano ka as teenager, paano ka nag-respond dun sa mga tao na nagustuhan mo, isipin mo kung bakit. Kasi feeling mo, naintindihan ka nila. Okay, naintindihan ka nila. Sabihin mo, alam mo Juan, naintindihan ko kung bakit ginawa mo yun. Kasi ganito, di ba? O sige, ganito tutulungan kita para mas ma-handle mo yan ng mas maayos kaysa sa ginawa mo. Mga ganon. Ganon na, at definitely, no favoritism. Silang lahat pantay-pantay sa mata mo. Okay? At do not shame your students. Huwag mong sa harap-harap hihiyain mo. Maraming teachers, nakikita kong ganyan, lalaban sa'yo. Okay? Tapos, kapag you protect, in fact, you have to protect those who are being bullied. Para makita nila na ikaw ay para protektahan sila. Pag nakita mo namin ng bully sa kanila, okay, you protect them from the bully at yung bully, disiplinahin mo. They must see you as fair, protective, understanding, and nurturing. That's how to get the respect. Okay? Alam mo ba, yung aking mga, the people who work under me before, pag sila tinatanong kung ano daw ang, bakit daw they look up to me, they admire me, common answers. Si Miss Malu, ano yan, strict pa yan. Naku, disciplinarian yan, strict pa yan. Pero, masasabi ko, fair yan. Minsan na my clients tell me, you know what I like in you, Malu? You are very fair. You are non-judgmental. We can tell you everything about us. You will not judge us. You are fair. Hindi ka na kumakampi. Pero masasabi namin, napaka-stricta mo, bang klase ka. Pero alam namin, yung pagka-stricta mo, natutulungan kami to be the best as we can. That's also how my kids tell me. Kaya, si Mami stricta yan. Pero makakapunta ka sa kanya anytime. Kasi, we know she cares about us. Okay? So, yan. Alright. So, ayun. Tingnan tayo yung apo ko. Okay. Alright. So, that's the respect portion. Okay. Yung second portion will be, naka muna, Ina. Sabayan mo muna. Okay. So, tawag ito. Alright. Yung pangalawa will be technique na. How do you motivate them positively? How will they listen to you? Okay. Ito yan. Make your lessons interesting. Yan. Kasi kapag yung lesson mo, wala lang, nagdadadakda ka lang dyan, boring, okay, nagde-lecture ka dyan, okay, lection, kasi ito yung libro, okay, kabisote. Oh, okay, ang sabi ng husband ko, ang tawag daw niya, think outside the box. Ang ibig sabihin ng be creative. Gawin mo yung leksyon mo. Bibigyan kita example. Okay? Pero sasabihin ko lang, ito yung philosophy dyan. Gawin mong creative, naiiba, at fun. Para enjoy silang makinig sa'yo. At gawin mong very simple, play light. Pero may leksyon, ha? Okay. So, okay, ito yung ginawa. Okay.
Okay, ito yung ginawa ko ng teacher ako. Tandaan niyo ha, naging teacher ako ng high school. Okay, ang aking tinuturo ay ang tinuruan ko noon, Philippine History and Values Education, second year high school. Sa third year high school, tinuruan ko ng Geography. Okay, napakahina ko sa Geography, pero naituro ko yon. Sa fourth year, World History. Okay, at Values Education din. Okay, at social, lahat sila social science. At the time, social science ang tawag din. Ewan ko ngayon. Social studies na. Okay. Now, I will tell you anong ginawa ko. Sa first year estudyante ko, sa social science, nag-social experiment ako. Ang kanyang mga assignment ay hindi read pages, chapter, and answer the questions. Walang gagawa nun. Okay? Ang kanyang assignment will be interview an executive, interview a painter. Yan, lalabas sila. Mag-i-interview sila, tapos magre-report sila sa class. You know, yun ang silent nila. Kaya sabi nila teachers, bakit pag tinanong ko sila, excited sila sa gumawa ng assignment mo. Pero pag sa amin, papilitan. Kasi yung mga assignment nyo, yung traditional. O pag nagtuturo naman ako, gumagamit ako ng props. Okay? At the time, kung uso nga lang yung mga wifi at internet nun, at saka yung cellphone ng mga cellphone dyan, ng mga ginamit ko na, mga panahon na yun, Betamax pa lang ata. Okay? So, ginagamit ko movie clips. Sabihin, Betamax pa lang noon, hindi pa yung mga CD, hindi pa MP3, kumukuha ko ng mga vignette. Vignette means yung mga parte. Mga parte, gusto ko. Tapos yung mga pinapalabas ko kasi kinukuhanan ko ng leksyon. Imbis sa basahan ko ng libro, sinasabi ko, panuorin natin ito ha. Okay, tapos, sige, pagkapanood nyo, saka magka-ask ng question. Bakit ginawa nila yun? Bakit ginawa? Siyempre related sa topic ko. Kasi po, dito naman sa Manila, syempre may classroom ka. Minsan, ang lecture ko hindi sa classroom, sa ilalim ng puno. Okay, kailangan lang hindi mainit, ha? Okay, pinapaupo ko sa lang, pinadadasa ko ng mga mats. Upo kayo dyan. Magkukwento tayo. Hindi sa classroom. Of course, meron akong permission sa principal namin. Ganun ba? So in short, I cannot tell you everything, okay, kasi it's 1:40 na. Pero sinasabi ko lang tatlong prinsipyo. You make the lessons interesting by being creative. Pagawain mo sila ng mga out-of-the-box aktibidades at gawin mong simple. Huwag mong pamemorya. Kasi, baka maging kabisoto yan, hindi mo naiintindihan. Alam mo, ang subject mo, English. Naku, pag hindi mo kaya, gagawin mo, gumawa ka ng storya, pagkatapos pa-roleplay mo sila, English. Kita? Tapos correctahin mo yung English nila, may story. Like, a man and a woman in love, ganyan. Di storya. Diba? Ang dami-dami mo nang pwedeng gamitin ngayon. Gumamit ka ng video. Okay? English. Okay, hindi mo naman sinabi sa akin, English literature ba yan o English grammar ba yan? Okay? Kung ako nagbibigay ng seminar sa inyo, which I give, how to be creative, okay, ang dami ko mabibigay sa iyo. Anyway, I hope I've answered your questions. Alright, it's 1:41 in the afternoon. Tatamakayin ho natin yung mag-asawa na nag-aaway kasi sabi ni Mr. Wala na daw siyang freedom. Siya daw siyang sinisikil o sinasakal ni Missy. Ayan. So, wag ko kang maalis dyan at babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Take it away, Remy and Ray. Biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS!
bango-bango pa. Matipid kasi matagal matunaw ka. Ang dami ng malalaghat mo. Goodbye, dumit mancha. Hello, Fry Barreta. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya. Tanggaling, smart dishwashing. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling, smart dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. Isang pagkilala sa mga naglilingkod sa pagbabalita. Cesar Chavez, KBP Best Public Affairs Host Awardee. Makakaasa ko kayo na lalo namin pag-ibayuhin ang aming paglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, KBP. At Ali Narvaez para sa KBP Golden Dove Best Radio Documentary, Facts and Figures, Polusyon, nasaan ang solusyon? We will stay on air for a very long time dahil hindi po natin papatayin ang mikropono para po sa boses ng masang piling. Maraming salamat. Tuloy ang paglilingkod sa pagbabalita sa sambayanan Pilipino. Bakit nga ba holiday ang June 12? Tama, yan na lang ang tingin natin sa araw ng kalayaan. Holiday, walang pasok. Kaya ang karamihan sa mga kabataan o mismo tayo wala nang masyadong alam sa araw ng kalayaan. Kaya holiday ang June 12 para sariwain ng mga Nagbabalik po si Ms. Manu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. It's 1:45 in the afternoon. Ito yung tinatawag ko na last segment ng programa. And this last segment has always been very important to me. Bakit ho? Kasi ang ating mga bagong listeners, naggagaling ho siya sa dalawang sources, no? Yung isa, sinasabihan na kanilang mga kaibigan. Yung mismo nagpo-promote ng programa ko na, makinig kayo, ganyan-ganyan. Yun ho. At mas marami ho, doon sa nagpipihit-pihit, sa mukha ni Miss Marisa Ruelas, no? Yung nagpihit-pihit siya ng mga ganitong mga oras, naghahanap-hanap, may ibang mapapakinggan at nakachempuhan itong last segment na ito. At nagkakataon lagi na nagugustuhan nila. And so every Sunday, they know already na may programang ganito at nag-tune, iniintay na. So, let me again repeat, kung kayo ho, isa sa mga ganon at ngayon nilang napihit yan. Ito po si Ms. Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Ito po sa ating every Sunday, 1 to 2 p.m. Show, mag-usap tayo, Miss Maru. Tinatalakay ho natin sa ere at sa through Texas ang mga common life problems. Pwede mo kayo mag-text dito sa number na 0919-873-1921 o kung gusto nyo kong makita, but not today because I am broadcasting live remote from our house kasi kagagaling ko ng sa hospital. Pero of course, next Sunday, I'm live sa studio. Alright? DZRH ho, DZRH, tandaan ho nyo, naalala yung programa ko, pero yung station, nakakalimutan nyo. Okay, it's 666 sa AM band. Tapos, makikita rin ho nyo ako, live streaming sa channel 18 sa kung signal ang inyong provider kasi cable TV din ho tayo. Pero sa iba kong provider, sabihin nila lang ho sila, no? Okay. Sige, ito yung ating pangatlo. Tingnan natin kung aabot tayo pang-4 at pang-5. Teka. Okay. Ito si Mrs. Wala siyang sinabi. Okay, Mrs. Miss Malu, nag-away na naman po kami kagabi. Sabi po niya sabi po niya, di niya na ako mahal. Nagstay na lang siya sa akin dahil sa baby at dahil sa pinagsamahan namin. Ang sakit-sakit po. Tinanong ko po siya kung magkakaayos pa po ba kami. Sabi po niya, depende sa ugali ko na ipakikita sa kanya. Ako okay na mister to, may kondisyon. Masyado na daw po siya nahihikitan sa akin. Parang hinahawak ko daw po yung buhay niya.
Ako daw po yung nag-desisyon para sa kanya. Ayaw ko po kasi siya nakikipag-inuman paggabi eh. Tapos minamasama niya. Sabi po niya, ayaw ko daw na nagiging masaya siya. Eh, ang tanong ko sa kanya, totoo ba yun? Sabi niya, opo. Okay, kaya lang, ito sabi niya, sa pakikipag-inuman ng gabi ko lang po siya binabawalan. Ano naman pala, hindi naman lahat. Kasi po, chick boy po siya. Baka po, mapasubo siya. Love ko. Kung nasa studio tayo, papasagot ko siya sa'yo, ha? Tandaan mo. Yan. Sabi niya, Mrs. Feeling daw niya, hindi pa handang mag-asawa ang asawa mo at nag-asawa siya kasi gusto niya buhay binata. Okay, alam mo naman ang love ko, a man of few words. Isa-isahin natin, ha? Kasi ako life coach. Kailangan natin siyang pero bottom line, ganun na rin ang naiisip ko. Anyway, okay. Sabi niya, ang dating sa mister mo, 3 bagay. Hindi ka na niya mahal. Alang-alang na niya sa baby niya siya. Okay, nandiyan. Okay, 1 puntos yun. Pangalawa, feeling niya, okay, ikaw na nag-decision sa buhay niya. Okay. Pangatlo, okay, sabi niya, ayaw mo daw siyang maging masaya. O, yun ang thinking niya, no? Ikaw naman, 3 bagay, nako, pareho kayo may issue. Sino sinasabi ko, di ba? May issue si husband, may issue si wife. Ang issue mo naman will be, number 1, ayaw mo siya makipag-inuman tuwing gabi. Yun lang naman, sabi mo, nabawalan mo siya. Pangalawa, kasi natatakot ka na mapasubo siya kasi chick boy siya. Alright. Tatlo yun. Kaya natatakot ka mapasubo siya kasi chick boy siya. 3 plus 3. You had 6 issues between the two of you. Naku, iha. Hindi mo sinabi sa akin kung anong edad mo. Hindi ko naitanong sa'yo. So, susunod ha, pag kayo mag-text sa akin, pati pakiedad, pwedeng sabihin sa akin para alam ko kung bata pa kayo, matanda na kayo, at ilang kayong, how many years are you married? Kasi maraming maraming mga anong tawag doon, ramifications. Kasi sabihin, iba-iba. Pero sinabi mo 50 or 60 na yung asawa mo, ibang usapan na yon. Pero pag sabi mo yung asawa mo 21, lalong ibang usapan na yon. Fine? Pero tatalakayin ko na ng general, ha? Siya muna. Okay, una, okay, nakikipag-inuman siya. Alright, I don't know kung gabi-gabi at pinagbabawalan mo siya. Okay. Ang tanong dito, at sinasabi niya, magkasunod yun eh, nakikipag-inuman siya, pinahihinto mo siya, kaya ang dating sa kanya, sinahawakan mo ng leeg niya, at pangatlo, ayaw mo siyang maging malagaya. Okay, sama-sama yun. Ang tanong, bakit ganyan mag-isip ang asawa mo? Okay, bakit ganyan siya mag-isip? Una, kikipag-inuman siya, hindi ba naiisip? Okay, na nakakasira ng katawan yun at saka ng utak ang palagi nakikipag-inuman dahil alcohol yun. Pero ang dating sa kanya, okay, hinihigpitan mo siya. Kasi kaligayahan niya yun. Ang tanong, bakit ang tawag niya sa pag-iinom kaligayahan? Okay? Kaligayahan ba yung sirain mo ang iyong katawan? Okay? So, why? May deeper issue yan. Okay? Maging maligaya, hindi ba siya pwedeng maligaya na hindi nakikipag-inuman? Okay? Kaligayahan ba siyang makalimot? Ano bang gusto niyang kalimutan? Sinasabi ko na hindi siya maligaya sa'yo, sa anak mo, sa loob ng bahay. Ang kaligayahan niya makipag-inuman. Okay? Tama si love ko. Either hindi pa siya mature, gusto niya pang gawin, ang gusto niya na kinakalimutan man niya ang kanyang responsibilidad. Therefore, immature siya. O kung siya naman may edad-edad na, immature pa rin siya mag-isip, pero mas meron malalim. Hindi siya maligaya. Okay? Just being with you, hindi siya maligaya sa loob ng bahay ninyo. Okay? Bakit? Maaari talagang may ugali kang hindi nga nagustuhan. Pero dapat yung pinag-uusapan yung kasi gusto mong aregluhin siya, ayaw na. O, ha? Okay? Isa pa.
kung iibahin mo daw ang ugali mo, ano bang pag-iibang ugali ang gusto niya sa'yo? Huwag mo na siyang pagbawalan, pabayaan mo na siya. Mukhang namang hindi tama yun dahil, okay, worried ka lang sa kanya. Baka naman approach, iha. Yung approach, baka mas sinasabi mo, ayaw ka naman yan. Baka naman ganon. So, pinaghihigpitan. Pero kung kausapin mo kaya siya na maayos na, dear, okay, worried lang ako kasi sa katawan mo. Alam mo, ayaw kitang mawala sa buhay ko dahil mahal kita. Kaya yun lang naman. Ano ba? Bakit ba? Siguro naman kung isang beses, isang buwan, voice out naman yun eh. Hindi mo naman sa akin sinasabi kung ano ba nangyari pag nagkikipag-inuman, siya ba ay nakikipag-tatayan? Siya ba ay nagiging violente? Siya ba ay gumagapang pauwi? Siya ba ay may sakit? Baka na sinasabing gano'n eh. Baka naman gusto ng asawa mo minsan isang buwan o minsan isang linggo at 3 or 4 beers lang. Wala kang sinasabi eh. Kung gano'n, pwede mo na siyang sa boys night out, pwede naman. Pero kung gabi-gabi, okay, linggo-linggo, naiintindihan kita. So ano lang yan, paramdam mo lang sa kanya. Usapin mo lang siya ng maayos. Yan ang mahirap kapag kulang ang informasyon na binibigay sa akin. Hindi ko na nasasabihan ng maayos. Ang daming kulang sa text mo, misis. Alright? So, i-pick up mo na lang ang dapat mong ma-pick up dito. Okay? So, alright. Yun. Now, kung in spite of this fact, na hindi na siya maligaya sa'yo, nasaktan ka, okay, at ayaw nyo na paayos. Hindi ganun lang ihayo, meron pang maraming yan. Ganun na lang yun? Ganun lang ba yun? Hindi. Okay? So, pag-isipan mo. Kasi ikaw nag-text sa akin, syempre, yung mga parte mo na hindi ka naisayos, hindi mo pa nasasabi sa akin, puro na lang siya. Now, let's go back to you. Okay. Natatakot ka. Meron akong kilalang babae. Napakabait ng asawa niya. Pero since yung tatay niya, yung babae, chick boy, okay? Doon siya lumaki na gano'n ang ginagawa ng kanyang tatay. Yung binigyan na sila napakabait na asawa na wala namang ginagawa, walang chick. Saksakan ng higpit niya doon sa asawa niya. Nag-buisit yung asawa niya, hiniwalan siya kasi, dahil walang ginagawa, lahat ginagawa na nga, walang katiwa-tiwala simply because ang experience niya sa tatay niya ay hindi maganda, pinoproject niya sa asawa niya. Which nakakahinayang because we tried to counsel them eh. So, tinignan namin lahat. Wala naman talagang chick yung lalaki. Kailang umuwi yan kasi ang umaga, ginagawang gabi para maibigay lang sa kanya ang gusto niya. Pero hindi maniwala na walang kasama. Kasi nagtatrabaho yung asawa niya ng matino. Alam namin yun. May pruweba yun eh. Ayaw pa rin niya. Iisipin naman ng sarili. Baka yung sa sobrang takot mo, yun ang dahilan na itataboy mo na siya sa pag-iinom kasi doon lang niya makakalimutan. Hindi ko sinasabing, oo to ha, totoo to. Sinasabi ko, baka nangyari natatakot ka. Wala ka naman sinasabi sa akin na meron na siyang ginawa na hindi ka nais-nais. Sinasabi mo lang, natatakot siya kasi chick boy siya. Okay, punta tayo sa chick boy. Maraming klaseng chick boy. Okay, yung chick boy na nag-flirt lang. May mga chick boy na tahimik, hindi nag-flirt. Pero wag ka. Lahat na nakapalda, pinapatos. O ibang usapan yun. Hindi ko alam kung anong klaseng pagka-chick boy yung asawa mo eh. Okay. Ngayon, now, ang tanong ko naman dito will be, chick boy na ba siya bago mo siya pinakasalan? Kung oo ang sagot mo, well, okay, pinakasalan mo pa rin siya. Na alam mo, ganyan na magiging takot mo. Diba? Okay. Now, kung nag-chick boy siya ngayon, wala kang mas sinasabi na may nangyari na before. Meaning,
Meaning, okay, meron naman siyang kinasama, meron naman siyang ganyan, meron ka bang nakikita, o natatakot ka lang at ba siya ay mapasubo. Maraming klase, misis eh. Napakahirap siyang bottom line dito would be, una, is tingnan mo yung sarili mo kung paano mo siya pagsabihan at paano mo siya pratuhin. At kung paano mo pwedeng baguhin na mas malambing ka, mas gumawa ka ng paraan na siya ay mas magiging maligaya sa loob ng bahay kaysa sa labas. Okay? Marami na ako nakausap na lalaki. Ang kanilang sinasabi will be, mas masaya pa ako sa labas ng bahay kasi pag sa loob ng bahay kung sumido ko. Yan ang sinasabi. Now, yun ang pwede mong gawin. Pangalawa, kung nakita mo na talagang ano ba talaga, kasi ang kanyang reason sa iyo ay hindi ka na nga mahal, alang-alang na sa baby nyo, kasi dinidesisyon mo na ang buhay niya. Now, ito ang kailangan ng lalaki, respeto. Tandaan mo yan. The number, sinabi ko na ito maraming beses eh. Ang unang-una na pangangailangan ng isang lalaki ay respeto. Alam ko perfecto siya, hindi siya perfecto, maraming ganyan, pero ang feeling nila ay nire-respeto sila ng asawa nila, okay, yun na magpapaligaya sa kanila. Okay? Sige, kung gusto mo pa, give me a lot of detail para matulungan kita ng husto. Okay? It's already 2 o'clock in the afternoon. Ang bilis ng oras. Ang tabayanan niyo ho, ang NBC Sports Center para sa ating sport na balita. Text niyo ho. Okay, yung mga hindi ko na nasagot, pasensya na ho kayo. I will text you the answer straight, or next week, live ho ako sa ating studio. Tandaan niyo, 0919-873-1921. At maraming problema sa mundong dakilang ito, pero I can tell you, life is beautiful. So, sa ngalan ho ni Remy Abinales at si Ray Taladro, maraming salamat guys for helping me out ng sinafong patcha ko, lalo na kay EJ Ayalde for taking care of our YouTube uploads. At sa lahat ho na nakapatinig, maraming salamat sa inyo. Ito ho si Ms. Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Dito ho sa Mag-usap Tayo, Ms. Malu. Good afternoon, everyone. Ito ang DZ